Good day! Now we tackle that the leader that admire. Sa mundo ng politika kung saan madalas maniig ang sariling interes, may leader na tunay na naglingkod na may malasakit at katapatan. Isa na rito si Maria Leonor Guerrero Robredo o mas kilala nating Lani Robredo. Naging pangalawang pangulo ng Pilipinas mula noong 2016 hanggang 2022. Kilala siya sa kanyang people-centered leadership, isang pamahalaang nakapoko sa tunay na pangangailangan ng ordinaryong mamayan. Background: Ipinanganak noong Abril 23, 1965 sa Naga City, si Leni ay nagtapos ng economics sa University of the Philippines, Diliman, at kumuha ng law sa University of Nerva, Ecija. Bago siya pumasok ng politika, isa siyang human rights lawyer at tumutulong sa marginalized communities sa pamagitan ng organisasyong Saligan, sentro ng alternatibong ligping pang-legal. Naging kinatawan siya ng ikatlong distrito, Camarines Sur mula noong 2013 hanggang 2016 at kalaunan ay naging 14th Vice President of the Philippines. Work experience: abogado. Para sa mahirap, nagbigay siya ng libreng serbisyong legal ng mga magsasaka, mangingisda at kababaihan sa probinsya. Mambabatas: bilang kongresista, siya ay nagsulong ng transparent at people-empowered sa gobyerno. Pangalawang Pangulo. Kahit limitado ang pondo ng kanyang opisina, nagawa niyang makapagtayo ng iba't ibang proyekto para sa mahihirap sa pamagitan ng pribadong sektor. Contribution and Legacy. Isa sa kanyang pinakikilalang proyekto ay ang Angat Buhay Program. Nagkaroon ng February rehabilitation sa pamamagitan ng edukasyon, health at sustainable livelihood. Sa kabilang ng hamon sa politika, pinakita niya na may magawa ng isang leader kahit walang malawak at makapangyarihang basta't may tunay na malasakit. Sa panahon ng pandemya, mabilis siyang kumilos upang magbigay ng libreng COVID-19 testing kit, transportation assistance for frontliners at relief operation para sa mga nangangailangan. Records and choosing here. Pinili ko si Leni Robredo dahil sa kanyang simple pero epektibong pamamahala. Hindi siya nabilog sa kanyang kapangyarihan. Sa halip, ginamit niya ito upang makatulong sa mga nangangailangan. Isa siyang patunay na hindi kailangan padungisin ng korupsyon ang politika. Posibleng mamuno na may puso, integridad at tunay na malasakit sa bayan. That's my finish, my presentation about kung sino ang aking piniling leader. That's all. Thank you. Bye!